Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, iminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ang pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagkakilala ang iyong anak para sa abi na buhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roon kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubasub siya at narinig niya ang tinig ng nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig. Tugon sa kanya. Tumindig ka't pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo, roon ang dapat mong gawin. Natilihan mga kasama ni Saulo, narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Pumunta ka sa kalye, matuwid sa bahay ni Judas, at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo, sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon,
Marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam mo sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta dito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y isang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay
na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Kaya hindi naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumain nito, mabubuhay magpakailan. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyo. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. It is not scarcity of food, but scarcity of faith. Hindi po kapos ang pagkain. Maraming makakain. Ang kapos ay walang iba kundi ang pananampalataya. Naging mahirap sa mga Hudyo tatanggapin ang sinabi ni Jesus. Siyang tinapay mula sa langit. Kung sino man ang kumain nito, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi matanggap ng kanyang mga kababayan. Hindi tanggap ng mga Hudyo dahil kilala nila si Jesus. Kilala nila ang pamilya. Sino si Maria? Sino si Jose? At sino si Jesus? Mga simpleng mamamayan sa bayan ng Nazaret. At bakit sabihin niya na siyang pagkain mula sa langit? Sa lahat na nangyari kay Jesus, hindi po siya bumitaw. Hindi po tumigil si Jesus para iparating ang kanyang ninais. Jesus felt sorry, sad, in a lot of ways, but for the Jews' limited knowledge of Jesus, never accused them. Instead, they fulfilled the Father's mission and gave His life. You know, brothers and sisters in Christ, we need to move from our experience to something beyond our knowledge. We call it faith. Ito po yung pananampalataya na lampas sa kaalaman at karunungan ng tao. Madalas, ang puso ang nagbibigay daan. Pagmamahal na mahantong sa paniniwala at pananampalataya. Maraming bagay na ating nakikita at nararamdaman ng puso. Tanggap ng puso. Ito po ang tunay na pananampalataya galing sa kalooban ng tao. At kaalaman na may kasamang kalakip na pananampalataya ay maging susi para si Jesus ay maunawaan at madaling sundan ng kanyang mga kababayan. Indeed, He is the true bread from heaven. He gave Himself to be our bread of life. Taste
and see the goodness of the Lord. Tingnan po natin ang kabutihan ng ating Diyos. This is the essence of giving. Hindi po tinanggap si Jesus, sabalit walang makakapigil sa Kanya sa paghahandog at paglalaan ng sarili para ang kaligtasan ay makamit ng nakakaraan. Tunay at totoo. Si Jesus ang tinapay mula sa langit. Kung sino man ang kumain nito, magkaroon ng buhay na walang. Ito yung pinakamalagang ayuda na binigay ng Diyos sa bawat pagkain, nagbibigay buhay. Pagkain na walang hanggan. Kung sino man ang kumain nito, buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo, ang pinagmumulan ng bagong buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eukaristiya bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang pamayanan, naway hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya. Bagkus, higit na manalig sa Diyos araw-araw, kahit na sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakipagkaisa sa Kanya. Kami ring lahat ay magkaisa bilang bahagi ng Kanyang katawan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manlayang kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumika para mo ng awa. Gawin mong banal ang mga alay naming iyong sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyong laging nakalaan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katomot kapiling, nung lahat ng umiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Kaya't siya'y kinalingan na mahal na Berhen, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan na Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang saminang banal para sa iyo. Pinagtisang inot sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu ay banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Yun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at puling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linggapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, di lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng kagaling na utos at turo ni Jesus, tapayin natin at Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mo mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaking taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat Salamat sa sa Diyos.